Totoo nga bang nakakakalbo ang stress? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Stress ka na ba sa life mo? Hirap na hirap ka na ba dahil sa dami mong trabaho? Nako, baka makalbo ka niyan. Totoo nga bang nakakakalbo ang stress? Tara, let's prove it! Ang sagot, yes, ang stress at ang hair loss ay related sa isa't isa. Ayon sa MayoClinic.com na may 3 klase ng pagkakalbo na dulot ng high level ng stress. Una, ang telogen effluvium. Kapag stress ang isang tao, itinutulak nito ang malaking bahagi ng follicles sa isang resting phase na nagdudulot ng baldness. Ikalawa, trichotillomania, isang mental disorder na kapag stress ka, hindi mo mapipigilan na bunutin ang iyong mga buhok sa kilay, anit, kilikili at iba pang bahagi ng iyong katawan. At panghuli, alopecia areata. Kapag stress ka na, pwede kang magkasakit at humina ang iyong immune system at maaaring maapektuhan ang hair follicles na nagiging dahilan ng pagkalagas-lagas ng buhok o hair loss. Dagdag pa sa healthline.com na ang paglago ng buhok ng tao ay nangyayari sa isang cycle ng 4 na yugto. Ang karaniwang anit ng tao ay may humigit kumulang 100,000 follicles. Sa anumang oras ang bawat isa sa iyong follicle na buhok ay nasa iba't ibang yugto ng cycle na ito. Una, anagen. Ito ang growing phase ng buhok na tumatagal ng 2 hanggang 7 taon. Ikalawa, catagen. Ito'y 2 linggong yugto na nangyayari kapag ang follicle ng buhok ay nagsisimulang mag-shrink. Ikatlo, telogen. Ito ay 3 buwang resting phase ng buhok. At panghuli, exogen. Ang yugtong ito ay nangyayari kapag ang follicle ay naglalagas ang buhok at nagsisimula muli sa pagtubo. Kaya naman, kung ayaw mong makalbo ng maaga, iwasan ang stress.